Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening sa mga sulok ng mundo. Naway pagpalain kayo ng ating mahal na Diyos. Sa muli naririto naman tayo sa Si Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba. Patuloy po kayong sumubaybay, makinig at manood sa munting devotion ito. Ako ang inyong devotional leader this morning, this afternoon, this evening, Pastor Sunny de la Peña na nagsasabing, laging masaya. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Who has told every lightning bolt where it should go, or seen heavenly storehouses laden with snow? Who imagined the sun and gives source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night? None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Yes, you are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. You are all powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are indescribable, uncontainable. You place
Salamat sa iyong ginintuang tinig. Nice talaga. God bless you. Ingatan ka ni Lord. Tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, paspasan mo ang iyong abang lingkod sa devotion ito, O Panginoon, at lahat ng nanonood, nakikinig. Tubayan mo sila sa kanilang buhay, O Panginoon, at ilayo sa anumang mga karamdaman at sakit, O Panginoon. At lagi kang sumubaybay sa kanila sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Provide ang kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Sa iyo, Lord, ang papuri, pasasalamat at kalwalatian. In Jesus' name, Amen. Good morning po sa ating lahat. Our topic today is the architect. God, the architect of all things. Ang text po natin ay sa Genesis chapter 1, verse 1 to 3. It says, "In the beginning, God created the heavens and earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the depth, and the Spirit was hovering over the waters. And God said, 'Let there be light,' and there was light." This Bible verse from Genesis shows God's authority over creation and how He created sun. Without the sun, our world will be formless and empty. The Bible verse about nature reminds us to thank God for giving us sun to bring light to the earth. So, yan. The architect. Sa ministerial team, aming napag-usapan, ang topic ay ang mga pangalan at taguri sa Diyos. Mayroong Yahweh El Shaddai, Adonai, Jehovah Jireh, at marami pang iba. Napili ko ang isa ay ang architect. Sa madaling sabi, God is an architect of the universe. Ang Diyos ay isang arkitekto. Sa kwento ng pagkalikha sa Judeo-Christian na ito, ay walang umiiral kundi kadiliman at kaguluhan. Pagkatapos ang Diyos ay tumawid sa walang anyo at walang laman, and He lifted up the innermost dome, yung tinatawag na simboryo, upang paghiwalayin ang tubig mula sa tubig. Sa gayon ay nagbukas ang espasyo para sa lahat ng nabubuhay na bagay na maging kasama sa universe. Walang tulong ng araw, mga bituin. Inutusan ng Diyos ang liwanag na tumagos sa matibay na kadiliman sa magitan ng Espiritu lamang. Ang Diyos ay nagdala ng kaayusan sa sansinukob. Pagkatapos sa loob ng isang maayos na sanlilikha, the universe, maaaring magsimula ang matalinong buhay, lipunan, sibilisasyon. Nang matapos, nasiyahan ng Diyos na pagmasdan niya ito at sabi, napakabuti. Kapag ang mga arkitekto ng tao ay nagtakdang lumikha ng sagradong espasyo, tinitingnan natin na mabuksan ang kaguluhan at magbigay ng kaayusan sa ating mga buhay. Bilang mga modernong tao, palagi tayong binobomba ng impormasyon sa Facebook, sa ingay, sa balita, news, agresibong binibenta ng mga gustong nagbebenta sa atin ng isang bagay. Yung mga marami ngayon nagbebenta sa online. So, maaaring iangat ang sagradong espasyo, ang isang dome sa ng katahimikan at pigilan ang agos ng modernong buhay. Ang isang sagradong espasyo ay maaaring magbigay ng daan sa pagmumuni-muni at pangkalahatang idea kinakailangan upang makagawa ng mga moral na pagpili. Ang tatlong pangunahing monotheistic religion na kilala bilang mga reliyon ng aklat, Judaismo,
Kristyanismo at Islam ay nakadepende sa mga sagradong lugar ng pagtitipon sa atin bilang isang Kristiyano. Ako bilang pastor ay pamilyar sa mga simbahan. Ngunit ako'y naglakbay upang masumpungan ang iba pang reliyon at bumisita sa ibang mga reliyosong sanktuaryo. Maging noong kami ay nasa seminary, ay nagawa rin naming dumalaw sa iba't ibang simbahan at reliyon. Katulad nung kung paano ang isang arkitekto ay naghahanda ng mga guhit upang ilarawan kung ano ang isang natapos na proyekto. Ang dalubhasang arkitekto ay nilatag ang kanyang perpektong espiritual na blueprint bago pa ang pagkatatag ng sansinukob. Gayunman, hindi tulad ng mga arkitekto ng tao na hindi karaniwan ang mga tagabuo nito. Ang tagabuo, ngunit nakikipagtulungan sa kanila ang ating tagapaglikha ay parehong arkitekto at tagabuo. Ang sabi ng Hebreo 11 verse 10, magandang balita, sapagkat umaasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Sa secular world, an architect is a person who plans, design, and oversees the construction of buildings. To practice architecture means to provide services in the connection with the design of buildings and the space within site surroundings the buildings that have human occupancy or use as principal purpose. Yung binanggit ko while ago ay gawain ng isang taong arkitekto na merong plano, design at pamamahala sa konstruksyon ng building. Samantalang ang Diyos ay tagapaglikha ng lahat ng bagay at inaayos niyang mabuti ang mga nasirang bagay. Gaya natin na inayos ni Lord na ayos niyang ating buhay upang magkaroon ka ng katuturan sa mundong ito, sa kanyang nilikha. Kaya ang Diyos ay mayroon siyang perpektong blueprint bago niya isigawa ang lahat ng bagay. Katulad ng tayo ay makasalanan, ang kapatawaran ay sumaatin nang sabihin niya sa krus ang katagang, Aba, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Malinaw na napagplanuhan ng Diyos ang kaligtasan ng tao. Ni sa hinagap ng tao ay hindi niya maiisip ang kahindik-hindik na pagliligtas ng Diyos. Ito ay upang ipakita sa tao na Diyos ako, sabi ng ating Panginoon, at ako ang tagapagsalita, tagapaglikha ng sanglibutang ito. Magagawa ko ang lahat ng bagay upang akayin ka sa tuwid na landas. I am the architect of your life. God says, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. Isaiah 55:8. Kaya marapat lamang na sumunod tayo sa dakilang arkitekto ng buong sansinukob. The universe made by God. So God is the architect. Amen? Naway na pagpala po tayo sa mensaheng ito ngayong araw na ito. Nga pala, shout out sa lahat na may mga birthday ngayong Friday until Sunday. Gayon din sa nagdaraos ng wedding anniversary. Yan. Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat sa iyong pagngangalaga sa iyong abang lingkod. Salamat sa iyong love and affection, O God, who cares us, at napakabuti mo walang hanggan ang iyong pag-ibig. Kaya, O Lord, ako'y lumalapit at nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Dinadalangin ko ang may mga kaarawan na bigyan ng maraming buhay at taon, araw ng kanilang buhay.
Gayon din ang mga nagdaraos ng mga anibersaryo ng kanilang kasal. Ingatan at pagpalain mo sila sa kanilang pagsasama. Bigyan ng mahabang taon pa ng pagsasama sa kanilang buhay. Gayon din, O Lord, Ikaw ang manguna sa bawat pamilya, sa bawat individual. Ibuhos mo ang mayamang pagpapala sa kanila, siksik, liglig at nag-uumapaw pa, O Lord. Lord, kami po ay dumadalangin ngayon sa iyo sapagkat napakaraming gerang nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Ukraine, sa Russia, sa Israel, sa Iran, sa Lebanon, sa Hamas. At nawa, O God, at matigil na ito, dinadalangin namin. Matigil na ang gerang ito, ang war na ito, na nagdudulot ng kamatayan sa mga tao. At nakakaawa, O God, lalo na ang mga batang paslit, O Panginoon, sa mga nangyayari, O God. Hallelujah, praise your name sa iyo, Lord. Ang papuri, pasasalamat, na nawa kami ay maging matatag sa amon ng buhay, O Panginoon. At nawa ay matupad ang iyong kalooban, hindi ang aming kalooban, O Lord Jesus. Sa iyo, Lord, ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. O ayan, dumating na naman po ang oras upang magsamantala tayong magpaalam. Dito lang si Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba. Magbabalik tayo sa susunod na Friday, pero araw-araw mayroong devotion from Monday to Friday ng ibang pastor at mga diakonesa. Sa Saturday, 6 p.m. ang Naimbag Adamag. So subscribe and like para updated kayo sa bagong mga videos. I love you all. God bless you. Pagpalain kayo ng Diyos. Amen.